Isang magandang hapon po sa bawat isa po sa atin, mga kapatid, kaibigan. Yan, at una sa ating Panginoon. Yan, lalong-lalo na sa ating Diyos na patuloy sa atin nagbibigay ng amen, ng bagong buhay, bagong pagpapala, bagong pag-asa, bagong kalakasan. Amen po, no? Salamat sa ating Diyos. Yan, sa oras na ito. Kung mapansin niyo po sa aking video ngayon, nakabonet po ako. Dahil hindi po magandang aking pakaramdam. Yan. Nakabonet at ako po ay naka-jacket. Mag-isa lang ako dito sa bahay kasi umalis yung aking pamilya. Hindi ako sumama sa kanila dahil hindi po magandang pakaramdam ko po today. Meron po akong sipon. Yan. And at the same time, dala na rin po sa lamig. Lamig dito sa Korea. At saka, hindi ko rin po kayang lumabas kasi napakalamig po. Kaya ito, mag-isa lang ako sa bahay. Kaya naisip namin ni Lord, i-share sa inyo yung binigay niya sa akin na word niya kanina dito sa Book of Lucas chapter 5 verse 31 to 32. Tara po, ito'y ating pakinggan. Yung message na binigay sa akin ni Jesus kaninang umaga po sa aking morning Bible reading devotion. Matatagpuan po ito sa Lucas chapter 5 verse 31 up to 32. Sabi ni Jesus dito, at pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanila, ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Sabi sa 32, hindi ako pumarito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan sa pagsisisi. Yan. Sinasabi ni Jesus Christ po dito na ang mga walang sakit daw po ay hindi nangangailangan ng manggagamot or hindi kailangan ng gamot, medisina, or doktor. Hindi kailangan pumunta ng ospital yung tao o yung isang tao na wala namang sakit. Amen? Then sabi ni Jesus, kundi ang mga may sakit. Sabi ni Jesus, pupunta lang yung magpapagamot lang ang isang tao sa doktor, pupunta ng ospital kapag may sakit ang isang tao. Pero kung wala naman siyang sakit, bakit niya kakailanganin na gamutin siya? Wala naman siyang sakit. So, ito yung pinaka-point ni Jesus Christ. Then, sabi ni Jesus, hindi siya pumarito para tawagin ang mga matutuwid. Which is, hindi pumarito si Jesus Christ sa mundo, amen, para sa mga taong walang sakit. Ibig sabihin, yung mga matutuwid, yung pamumuhay. Kundi, naparito siya para sa mga may sakit, sa mga may karamdaman. Hindi po ito literal na sakit. Amen. Katulad ko may sipon yan, hindi maganda pakiramdam. Hindi lang po literal. Kumbaga, spiritual speaking na naparito si Jesus Christ, nagkatawang tao siya sa mundong ito, amen, para, tawagin ang mga may sakit spiritually. Ibig sabihin, yung mga makasalanan. Ako yun, ikaw yun, nanonood ng video na to. Lahat tayo makasalanan. Amen po. Amen po. Naparito si Jesus Christ. Amen po. Inalay niya ang kanyang buhay para sa ating mga may karamdaman, which is mga makasalanan. Tayo po'y makasalanan. Huwag natin i-claim sa sarili natin na tayo ay walang sakit. Ibig sabihin tayo matuwid. Tayo po ay may mga sakit. Tayo po ay makasalanan. Pero because of Jesus Christ, namatay si Jesus para po tayo ay maligtas. Kaya sabi ni Jesus Christ, hindi siya naparito para sa mga matutuwid, kundi sa mga may makasalanan, sa pagsisisi. Ang gusto ni Jesus Christ na lahat po tayo ay magsipagsisi sa lahat ng mga kasalanan na ating nagawa. Pagkakamali man, pagkukulang man, o pagkakasala sa isip, salita o maging sa gawa. At nais ng Panginoon na tayo po'y magbalik loob sa Kanya, humingi ng kapatawaran, pagsisihan yung mga bagay na ating nagagawa sa harap ng ating Panginoon. Handa naman siya para tayo'y patawarin, tanggapin at linisin. Kaya, ang Panginoong Hesus natin, naparito siya para sa iyo, para sa akin, para sa atin lahat. Kaya wag mong i-claim sa sarili mo na I am a perfect person. Amen. Lahat tayo po ay hindi matuwid sa harapan ng Panginoon. Pero naging perfect yung buhay natin because of Jesus Christ. Only Jesus Christ lang po yung perfect sa buhay natin. Hindi tayo. Kaya lang, because of Jesus, amen, naging perfecto yung buhay natin because of Him. Nilinis niya tayo because of His holy and pure blood. Kaya tayo mga kapatid, amen, pasalamatan natin ang ating Panginoon dahil pinatawad at nilinis niya tayo sa pamagitan ng kanyang banal na dugo. Yun lamang. Once again, God bless you all and Jesus loves you and I love you.